Magugulat ka dito, nagulantang ang lahat sa big pasabog ng Senado. Bias media, iyak. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula sa Banat ng Bayan. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Meron pa po tayong isang pag-uusapan na malupit din po itong usapin na ito. Tingnan, Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Banat Bay. Syempre pakibisita mga katunay at huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs ni Banat Bay mga katunay. Ipagpatuloy natin. Kita ko lang sa inyo ha, kasi merong mga nagsasabi na hindi daw constitutional yung ginawa ng Senado tungkol dyan sa impeachment. Upon motion of either party on limited grounds, for example, relationship, conflict of interest, prejudgment, mga ganyan, pwede hong by force mapapa-inhibit yung judge at mapapalitan. Sa paniniwala ni Attorney Christian Monson, isa sa mga yan yung mga mga pinklawan. Yan po yung mga pinklawan na abogado na alam mo naman, mahilig kuhanan ng panig ng media. Hindi, alam mo ito ang kaya nga sinasabi. Huwag na tayo magtaka dyan kasi dati pa namang ganyan yan. Na laging sila yung bida, laging sila yung kinukuhanan ng side, pero yung side nung iba hindi nila kinukuhanan. O, di ba gaya nga nung dati na kahit nung presidential ng 2022, hindi naman binabalita ng media ang mga Marcos. Kung ibabalita man nila yung mga Marcos at mga Duterte is masama, yung masamang side na sinasabi tungkol sa kanila. Pero yung good side na tungkol sa sinasabi sa kanila, hindi yun binabalita. Ang magandang binabalita lang is nasa dilaw, nasa pink. Diba? Yun ang napapansin ko. Kumbaga, kaya lang naman naging patas ang labanan nun kasi nandiyan lumabas ang SMNI. Diba? Yung SMNI, yan ang nagbabalita ng patas. Yan ang isa sa naging basihan natin. Kaya nalaman natin talaga yung hindi natin nalalaman sa media noon. Diba? At syempre, yung social media. Ayan. Doon din natin nalaman lahat. Kaya ang mga tao, hindi kami naging mangmang. Diba? Kaso nga lang ang nangyari, parang naging mangmang pa rin. Kasi, nabudol eh. Diba? Pero ngayon, alam ko, yung mga taong bayan na yan, kaming lahat, is alam na namin kung ano yung gagawin namin sa susunod. Diba? Kaya nga mas maganda talaga, pinag-aaralan mo muna yung isang politiko bago tayo magdesisyon bumoto eh. Diba? Sabi natin these media are not really for the truth. You know why? Kasi tingnan mo, kaliwat kanan ang batikos na ginawa ng ilang mga abogado, 'di ba? As if they represent every lawyers in this entire country. As a matter of fact, they already retired. Yung mga ini-interview. Pero there are people na maayos po ang kalalagayan ngayon ng mga abogado pero hindi ini-interview ng mainstream media. Diyan makikita mo talaga yung pagiging bias po ng mga media. Kaya nga importante sa panahon ngayon na merong social media. 'Di ba? Kasi nga nababalanse, yung pinapakinggan ng mga tao is nababalanse. Siyempre, hindi rin natin masisisi ang mga media dahil siyempre mayroon silang sinusunod, mayroon silang kinatatakutan o pinangingilagan, 'di ba? Pero dito kasi sa social media is alam na atin, dito is wala naman pinangingilagan, wala namang kinatatakutan. Kumbaga kung ano yung balita talaga na nadidinig, kung ano talaga yung lumalabas, yun yung sinasabi. 'Di ba? Kaya maganda rin na mayroong social media eh. 'Di ba? Kaya nga yung iba gustong tanggalin ng social media. Kasi mali naman yun. Kung tatanggalin nila ang social media, parang inamin nila sa sarili nila na mayroon silang mga pagkakamaling tinatakpan. Kasi kung ikaw wala kang pagkakamaling tinatakpan, pabayaan mo yung magsalita yung mga nasa social media. 'Di ba? Pabayaan mo. Ngayon, kung hindi maganda yung sinasabi sa iyo ng mga taga-social media, bakit hindi mo idepensa yung sarili mo, ipagtanggol mo? 'Di ba? Ganun lang 'yon. Kasi kung talagang kayo, patas kayo, minsan mag-i-interview sila ng, halimbawa, 4 o 3 na antay sa ginawa ng mga senador.
Ang kukuhanan lang nila ng panig na tama yung sinabi ng ginawa ng senador, isa lang. Emphasize. Ito bibigyan ko kayo ng style kung paano yung mga bias na media. Makikita nyo yan. Sa title pa lang Yeah? Sa title pa lang, nandun na kaagad na sasabihin nila, hindi tama ang ginawa ng Senado. O kaya, labag sa batas ang ginawa ng mga senador. Ayon sa... May ganun. Pero pag kumbaga parang may kinakatigan sila mo yung news, meron naman nagsasabi doon na hindi labag. Bakit hindi yun ang tinitle? Yeah? Hansinin nyo, bakit hindi yun ang tinitle? Ba't hindi yun ang headline? Hindi labag sa batas. Karapatan ng Senado. Diyan pa lang, makikita mo na yung angling na tinatawag ng mga media. Kung ano yung gusto nilang unang mapansin, mas ma-emphasize, at minsan nga, yun lang ang binabasa ng tao. Headline. And they know that. They know that people are no longer reading or watching the details ng news. Usually headline lang. Yung bang masasyak ka, talaga labag sa batas? Labag talaga sa batas? Diba ganun kagad I think they should, Senator Pato Tolentino, about recusing themselves. The source of legitimacy is independence. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say, we are not participating. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation. Dito ko kasi sa Senate Impeachment Court, it's a class by itself. Ibang klase ito. They have their own rules. Ang una nilang ipinasok, yung sinasabi na dapat mag-inhibit. Diba? Pero same person na nagsalita. Ito. Siya yung nagsabi na dapat mag-inhibit kasi yun ang sa regular court. Yun yung unang headline, yun yung unang dating sa tao. Pero importante rin yung sinabi niya sa ending. Ano ba yung sinabi niya sa ending? Simple lang yung sinasabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 6. Ano yun? The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Pag sinabi mo bang sole power, S-O-L-E, pakita ko pag sinabi mo bang sole power, ibig bang sabihin nun lahat o hindi lahat? Hindi, kayo sumagot. Meron pa bang ibang korte na pwedeng may kapangyarihan pagdating sa impeachment? Pag sinabing sole power to try and decide all cases of impeachment, when sitting for that purpose, the senator shall be on oath for affirmation. Nakakalimutan ata nila kasi sini-question nila yung ginawa ng Senado, yung remand. Nakalimutan ata nila na walang ibang makapangyarihan pagdating sa impeachment. Walang ibang authority pagdating sa impeachment. Walang ibang korte sa Pilipinas. Kaya nga sabi mismo ni Chis Escudero, pwede naman sila magsampa ng TRO. Kaya nga masyado nilang inuupakan yung Senado sa naging desisyon ng Senado. Hindi nila matanggap yun 'Di ba? Kaya alam natin talaga na hindi ito matatapos hanggat si BP Sara patuloy pa rin na nandiyadyaan. Hanggat hindi dumarating yung 2028 at hindi nila nakikitang lumalagapak si BP Sara, hindi sila titigil. Swerte nyo kung yan ay itigil. 'Di ba? Siyempre, tinik yan si Sara Duterte. Hindi nila papayagan na may maupo na namang Duterte. Kita nyo naman na naupo si PRRD, di ba? Halos walang makaporma. Tapos pag naupo yung anak, wala na namang makakaporma. Siyempre, hindi nila papayagan. Ang buhay ngayon, hay-hay. Tapos biglang mawawala. Kaya gagawin nila lahat yan. Kung ano yung magiging desisyon ng Senado, kung papabor kay BP Sara yung desisyon na yan, is hindi nila matatanggap yon. Dahil habang nagiging ganyan ang desisyon, lalo silang nagdedelikado. Lalong hindi gumaganda yung magiging kapalaran nila. Kaya hanggat maaari,
Hanggat mahihilot nila, wala pang 2028. Hanggat wala pa, kailangan mahilot na natin to. Magawa natin ng paraan. Para kasing ganun ang nangyayari. Ang suma total kasi nangyayari ngayon, parang politika lang to. Sa politika lang talaga. Laban ng politika lang to. Ayaw nyo lang paupuin si VP Sara na presidente dahil alam nyo sa sarili nyo na aminado na kayo, dito pa lang, inaamin nyo na hindi mananalo kung sino man ang tumakbong presidente na magiging kalaban ni VP Sara. Inaamin nyo na talaga. Sa Supreme Court, they can to determine if we did it right or wrong. But, sabi niya to si Chis Escudero mismo nagsabi, but, hindi namin ibig sabihin susundin kagad ang sinabi ng Supreme Court. Bakit? Because of the Article 11 of Section 3, Paragraph 6, that the Senate shall have the sole power to try. Wala nang iba. Yung iba, it's an opinion. That's it. And ladies and gentlemen, actually, ito, pinakita ko na rin kanina. Ayan, no? Mismong si, ito, matikas na din to eh. Magaling tong din na to. Talagang din ng San Sebastian. Diyan ko gusto mag-aral ng abogasya eh. Wow. San Sebastian. Si Dean Ted Pastrana. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment, says the Constitution. That's Article 11, Section Umiis lang si Banat Bay, no? Section? Section kasi namin yun. Section 3, Paragraph 6. Diba? Thus, that include the power to issue interlocutory orders. Pasensya na, hindi ko alam yung bagbagit yan. Did we expect the Constitution to enumerate what the Senate can and cannot do when we vested it with sole power? Sa madaling salita, does that include the power to issue? Did we expect the Constitution to enumerate? Ibig sabihin, sinabi ba ng Konstitusyon, in-enumerate ba ng Konstitusyon yung mga pwede at hindi pwedeng gawin ng Senate? Hindi. Wala. Kaya nga pag tinanong di ba si Jesus Escudero, bakit kayo ang nagpasa ng motion? Bakit kapwa judge nyo nagpasa ng motion? Ano sagot niya? Kaya matalino rin to si Chis sa totoo lang Matalino rin to, kaya nga niya nakuha si Hart Hindi, sa totoo lang tama yung sagot niya. Ano yung sagot niya? Meron bang sinabi yung konstitusyon na bawal? Wala. Kasi nga, ang sabi ng konstitusyon, Senado, kayo ang sole power. Kayo ang mag-decide kung anong gagawin. Sa impeachment, bahala na kayo, sole power, kayo na yan. Parang yung mga senador na nga sila na nag-decide, yung 18 yun. Ano ba talaga desisyon nyo? Yun talaga yung lumabas, yun talaga yung napag-desisyon nila Diba? Ngayon, pinapalabas silang mali. Pinapalabas na mali yung naging desisyon nila. Na ibalik sa Kamara. Diba? Remember, it's Constitution, not some detailed rules of procedure. Now, do you really think the Senate cannot remand? Number 2, was it right for a senator judge to move to dismiss? The Senate is a body composed of 24 members. Naturally, one of them may only move for the rest of them to consider the motion. Second, the motion, if one is in agreement, object if one deems it right to object, and then the body decides. To be sure, the movant and acting alone cannot enjoin or order his 23 or 22 other colleagues to dismiss. Would you prefer another term instead of a motion? A suggestion? Perhaps, or if by movant, say... Nai-speechless ako. English kasi, Sir Banat Bay. Hinihintay ko magtagalog si Sir Banat Bay. Please, these are questions for the readers to ponder. Lalim, hello, Reddit. By the way, law students, be ready for quiz number 3. Lupit mo talaga, Sir. Pwede ba magkaroon ng private tutorial kay Dean Ted Pastrana? Pagka ganito yung din mo talaga, sarap mag-aral. Matalinuhan yung laban. No? Walang biro. Di ba? Ano sinabi? Yan dito. Kasi nga po, it's because the sole power ay nasa Senado. Hindi na dinitalya ng konstitusyon kung ano ang pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin. Kasi unlike sa yung mga trial sa RTC, sa CA, sa Supreme Court, detailed yung Constitution detailed. Ito ang pwedeng gawin, ito ang gagawin, ito ang gagawin, ito ang gagawin. Unless the Supreme Court decide otherwise, di ba? Kunwari pero hindi niya pwedeng sagasaan yung Constitution, Kailangan po sundin niya. Kaya nga dinitalye. Ang Constitution parang yan yung pinaka-supremo na dapat sundin. Pag wala diyan,
pwede ngayon dagdagan yan ng mga batas pero hindi dapat magko-conflict sa konstitusyon. Naintindihan natin? Ganun po yun. Kaya nga merong mga dinadagdag. Kasi halimbawa... Ayan na, may mga natututunan na naman tayo mga katunay. Hindi na nga ako makapag-react. Kasi talagang nakikinig ako. Kaya gusto ko rin yung mga ganito eh. May natututunan ako eh. Tungkol dito. 'Di ba? Hindi naman porket nagre-reaction kami is kompleto na yung kaalaman. Kaya nga tayo nagre-reaction dito sa kanila, sa mga vloggers na to, dahil alam kong mas may alam sila. 'Di ba? Kumbaga lahat tayo natututo eh. Nalalaman natin kung ano yung nangyayari. Di ba kayo magtataka? Bakit merong... Akala ko ba may konstitusyon na tayo? Bakit meron pang ginagawang batas ang Congress at Senate? Gumagawa sila ng batas na naaayon dun sa pinaka-skeleton ng Supreme Court. Di ba? Yung mga hindi na nakadetalye doon, gumagawa sila ng batas. Yun yung kapangyarihan ng Senado, ng mga senador at ng mga congressman. As long as they will not conflict with the Constitution. Kaya lang, ang pagdating sa mga trial, medyo marami ng ito dapat sundin. Kaya merong proseso yan eh. Pagka sa mga hearing, may mga proseso yan. Kasi nakadetail yung iba dyan. Ngayon, pagdating sa impeachment, this is a different story. Bakit? Kasi hindi naka-enumerate yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Hindi detalyado kung paano mangyayari. Basta ang nakalagay na lang po dyan, pagbabasahin niyo po yung buong article na yan patungkol sa impeachment, very hindi siya yung detalyado at sinasabi lang niya, ang sole power ay nasa Senado. So kung ano ang gawin ng Senado, yan yung tinatawag na presumed regularity, di ba? Kumbaga, nasa sa kanila na talaga yung desisyon eh. Kaya nga sinasabi natin nun eh, kahit na ang Kamara is magpirmahan sila, napakarami nila eh. Ang huling baraha pa din ang magdedesisyon, Senado eh. Kung hindi ma-impeach si VP Sara, yun ang pagbotohan ng Senado na hindi siya ma-impeach, yun talaga yun na yun. Di ba? Kaya nga inaano. Kaya parang ang nangyari kasi is naging kalmante sila na buong akala nila is ang Senado is papabor sa gusto nilang mangyari. Hindi na pag-aaralan ng Senado yan. No? Impeach na yan si Sara Duterte, ganito. Kaso hindi ganun ang nangyari. Pwede mong questionin, pero yan eh. Sila lang ang may kapangyarihan na mag-decide. Ito, tama to. At ang maganda naman po kasi dyan, sabi nga dito sa number 2, is kahit paano pagbobotohan naman, lahat ng senador. Hindi lang naman isa. So hindi pa pwedeng maging diktador. As a matter of fact, si Chis Escudero hindi nga niya dinidiktahan eh. Lahat pinakikinggan niya. At saka hindi naman talaga si Chis ang pinaka-main na talagang nagdesisyon yan. Kumbaga binigay niya yung bola sa lahat eh. Kayo magdesisyon. Di ba? Lumabas 18. 18 yung nagdesisyon na ibalik yan. No? Parang 5 yung ayaw. Kumbaga hindi naman isa lang. Hindi naman si Chis ang nagdesisyon yan. Kaya nga minsan binubuntong kay Chis eh. Si Chis ang nagiging kawawa eh. Pero ngayon, yung mga senador naman, yung 18, yung iba, sila yung inaano. Diba? Kahit kumbaga hindi lang sa isang tao tumatakbo to eh. Busit na akong naririnig yung boses ni Ontiveros. At saka hindi talaga titigil yan. Isa pa yan eh. Diba? Alam naman natin na talagang may pangarap siyang tumakbo. Diba? Ang aga-aga pa pero parang nagpapahiwatig na siya sa presidential sa 2028. Ni Coco Pimentel, kahit sablay na sablay yung paliwanag nila, pinakikinggan pa rin. Feeling ko natatawa na sila dun eh. Matakin mo pareho lang daw yung dismiss at saka yung return. Saka nakakita ng ganun. Pero ano ginagawa ni Chis? Pinapakinggan niya. Pinapakinggan niya. And ano ang final decision o yung magiging patakaran nila? Pagbotohan nating lahat. Yun maganda rin. Because, again, di ba? Article 11, Section 3. Tandali. Lagi ko nakakalimutan. Tama ba yun? Tama. Sabi nga dito, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the Senate shall be an oath for affirmation. Basahin po natin yan. Kaya nga alam mo, sorry to say yung mga nagsasabing mga abogado na ang feeling ko kasi namamali nila na yung impeachment court are the same with the RTC court, with the CA. Hindi po sila the same. Hindi po sila same. Kasi lalo na etong nangyayari ngayon with the previous impeachment, hindi kasi pwedeng pagdating po sa court, di ba? Ordinary court, ordinary trial. Pwede ka mag-jurisprudence eh. Ito yung desisyon, ito yung nangyari noon, therefore, blah, 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 ganyan-ganyan, di ba? Ito kasi ang desisyon noon, kaya ganito. Meron kang basihan. Ito kasi wala.
wala hong basihan. This is the first time na tinarantado ng Kamara. Totoo, this is the first time tinarantado ng Kamara yung proseso ng impeachment. Talagang sila yung galit na galit eh. Parang nga silang pinagsekluban ng langit at lupa nung ibinalik yung ano eh. Yung impeachment kay VP Sara eh. Parang binalik sa kanila eh. Pero inano lang naman sila eh, di ba? Pinapasagot lang naman sila. O pinapaayos lang naman sa kanila. Di ba? Kahit pa paano, tuloy pa rin yung impeachment trial kay VP Sara. Kahit si VP Sara, gustong-gusto niya nga yung matuloy eh. Hindi sinunod. 'Di ba? Dilaktawan. So this is the first time. So walang precedence. Sabi nga ng mga walang jurisprudence, 'di ba? Walang ganoon. First time. So magde-decide talaga ang Senado ano bang dapat gawin diyan. Hindi rin nakasulat sa konstitusyon 'yan. So therefore, whatever ang sabihin ng Senado, sila 'yun. Kaya nga napakahambog nitong Kamara na ito dahil ayaw daw nilang sundin. Pwede wag. Di walang trial. Kumbaga dapat nga nire-respeto nila kung ano yung desisyon eh. Diba? Kaso talagang hindi nila nire-respeto dahil sila din naman ang isa sa mga gustong magtanggal kay VP Sara. Talagang yan, ramdam natin yan. Hindi titigil yan. Hindi titigil tong issue na to tungkol kay VP Sara hanggat hindi dumarating yung 2028 na yan. Kaya marami pa talagang sasalubungin si VP Sara eh, na kailangan niyang ilagan. Hindi ko naman ibig sabihin na iwasan. Talagang ibig sabihin ilagan para siya ay makasurvive hanggang 2028. Kailangan talaga lakasan niya pa yung loob niya. At syempre, yung taong bayan, patuloy pa rin yung kapit sa kanya. No? Talagang suportahan pa rin siya. Dahil ang mga Duterte is talagang ang lakas ng loob niya nanggagaling din sa taong bayan. Bukod sa lakas ng loob nila. Ang kapal ng mukha eh. Sabi pa naman yung leader nila, mga ganun ba? Mga ganun pa, kala mo talaga presidente. Di ba? Feeling presidente talaga yun, malapit ka na. 3 taon ka, baka hindi ka na nga maging speaker sa susunod na mga taon eh. Pero malapit ka na hindi maging speaker. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat ng Bayan. At syempre natunghayan natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.